Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay bigla naman na nawasak ang malaking bahagi ng lupa sa kanyang ilalim, dahil sa paglabas ng malakas na pag-atake ng kidlat mula sa lupa at ito ay patungo sa kinaroroonan ni Xian Yuwon na kasalukuyang mawawalan na ng kanyang malay. Kaya naman bilang resulta ay madaming mga nakapalibot sa lugar ay tinamaan ng malakas na pagkidlat, upang magawang mapasigaw ng Moyong clan leader sa mga kasamahan nito habang nakikita ang mga nangyayari sa paligid, na agad na silang lumayo sa lugar malapit sa malaking bitak. Sa kabilang banda naman sa lugar ng mga miyembro ng demonic cult ay kasalukuyan naman na papalapit sa ilan sa mga ito ang pag-atake, ngunit nang malapit ng tumama nito sa isa, ay agad naman na nagtungo si Heobong sa unahan nito upang magawang madepensahan ang malakas na pag-atake na tatama sa kanilang mga kasamahan gamit ang kanyang kakayahan. Matapos ay agad naman na tinanong ni Heobong ang isa na kung ayos lamang ba ito, na agad naman na sinang-ayunan nito at nagpasalamat dahil sa ginawa niyang pagliligtas sa kanila. Habang nakikita naman ng Grand Guardian ang nangyayari sa paligid ay napapasabi ito sa kanyang isip na ang galit na naririnig nila mula sa kinaroroonan ng halimaw, ay para itong umiiyak sa labis na sakit na kanyang nararamdaman, at ang malakas na pagbagso ng kuryente na ito ay para itong nagdadanas ng matinding paghihirap, at nakakasigurado siya sa bagay na iyon. Nang muli na naman siyang nakakita ng pag-atake mula sa itaas, at mabilis na patungo sa pinagmumula ng malakas na mga pag-atake, at nang tumama ito ay napasabi naman sa isip ang Grand Guardian na ang atake ng kanilang Demon Lord ay talagang gumana, dahil sa nagawa nitong mapatamaan ang pangunahing ulo ng Dragon Turtle. Sa kinaroroonan naman ni Xian Yuwon ay habang kitang-kita na nahihirapan na ito, ay muli naman itong ginamit ang kanyang natitira pang enerhiya, upang kumuha pa ng ilang mga sandata sa paligid gamit ang kanyang Void Capture, at nang matagumpay na niyang makuha ay agad naman niyang pinalibutan ito ng kanyang True Energy. Nang matapos ay agad naman na lumabas ang system ng nanomachine at sinasabi nito sa ating bida na ang nagagamit na True Energy nito ay umabot na ng 120%, ngunit hindi naman na niya pinansin pa ito at mas nilakasan pa, kaya naman ay muling lumabas ang system at sinabi na ito ay nasa 250% na, maya-maya lamang ay umabot na ito sa 300%. Nang bigla naman na nawasak ang kalupaan sa kinaroroonan ng halimaw, at mula dito ay lumabas ang malakas na atake ng Dragon Turtle na parang ang buong lakas niya ay ibinigay na din niya sa pagkakataong ito. Kaya naman ay sa nakitang ito ni Xian Yuwon ay malakas itong sinigawan ng halimaw at sinabi na manahimik na lamang ito dahil sa ito na ang kanyang magiging katapusan. Matapos ay agad naman na niyang binitawan ito, at agad na sinalubong at winasak ang papalapit na malakas na pag-atake mula sa natitirang ulo ng Dragon Turtle, kaya naman nang matapos ay dumiretso na ito sa kung saan mismo ito nagtatago. Sa nangyari ay kahit na hirap na si Xian Yuwon na mapanatili ang lakas ng kanyang ginagawang pag-atake, ay ipinagpatuloy pa niya itong patamaan, at maya-maya lamang ay narinig naman nilang sumigaw ng malakas ang isang ulo nito mula sa ilalim ng lupa, at hindi din nagtagal matapos nito, ay nagkaroon naman ng malakas na pagsabog mula sa kinaroroonan ng halimaw. Makalipas ng ilang sandali matapos na mawala ang malakas na pagsabog, at maipakita ang naging resulta ng atakeng nagmula sa ating bida, ay hindi naman makapaniwala ang lahat. Sa itaas naman sa kinaroroonan ni Xian Yuwon, ay habang pinagmamasdan niya ang nangyari, ay bigla naman itong napangiti, na masayang nakita din ng mga kasamahan nito. Kaya naman ay dahil dito ay agad naman na nagsigawan sila dahil sa nagawang maging matagumpay ang kanilang Demon Lord sa ginawa nitong pagpast lang sa malaking halimaw na Dragon Turtle. Maging ang mga representante ng Murem Alliance ay hindi din maiwasang sumaya dahil sa ligtas na sila mula sa labis na kapahamakan mula sa mythical creature na nandito, dahil sa mukhang hindi na magagawang mabuhay pang muli ng Dragon Turtle at talagang nagawa ngang mapaslang ito ng Demon Lord ng demonic cult. Ngunit sa nakitang iyon naman ng tumatayong Palace Master ay hindi pa din ito magawa ang maniwala. Naiiyak naman habang nagbibigay ng pugay si Heobong dahil sa nagawang ito ng kanilang Demon Lord, at maging si Moongyu ay ganun din ang kanyang nararamdaman. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay napapasabi naman ito sa kanyang isip na masaya siya dahil sa nagawa nitong matapos ang pakikipaglaban sa isang iyon bago pa man na maubusan siya ng kanyang True Energy. Kaya naman ay agad nitong binati ang nanomachine at nagpasalamat,
dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya magagawa ang mga ganong klase ng bagay. Nang bigla naman itong nagulat, dahil sa hindi na nito panararamdaman ang nanomachine sa kanyang katawan, at nagtatakang napapatanong, na kung ano naman kaya ang nangyayari sa kanya ngayon, nang bigla naman itong napasukan ng dugo habang nakakaramdam ng kung anong labis na sakit sa kanyang buong katawan, at matapos lamang ng ilang sandali, ay bigla naman itong nahulog sa kanyang pagkakalutang sa itaas. Sa nakitang ito naman ni Heobong ay bigla naman itong nag-alala, at sa kabilang banda naman ay agad naman na napansin ito ng Moyong clan leader at napasabi na mukhang may nangyayari sa Demon Lord ng demonic cult, kaya naman ay nang bumagsak ito mula sa itaas, ay agad naman na naglapitan ang lahat habang kinakamusta ang ating bida na kung ayos lamang ba ito. Matapos naman na bumagsak ni Qian Yuhun mula sa itaas, ay habang gumagapang ay nag-aalala naman na napasabi si Heobong na nais niyang tulungan ang ating bida, ngunit nang magawa naman itong makalapit, ay bigla na lamang na may lumabas na mga kuryente sa katawan nito, upang ang lahat ay magsipaglayuan sa kinaroroonan ng kanilang Demon Lord, kaya naman ay napapatanong ang mga ito na kung anong nangyayari sa kanya upang hindi sila makalapit dito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay habang nagpapalabas ito ng malalakas na kuryente sa kanyang buong katawan, ay napapasabi naman ito sa kanyang isip na mukhang ito na ang side effect ng kanyang paggamit ng teknik na lagpas sa kanyang kakayahan at sa pakiramdam niya ay parang magkakawatek-watek ang kanyang mga ugat sa buong katawan. Nang bigla naman na nag-aalalang napatanong si Moon Gyu sa Grand Guardian na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon sa kanilang Demon Lord, na agad naman na sumagot at sinabi na sa tingin niya na ito ay dahil sa lightning ray na ipinalabas ng tatlong ulo ng dragon kani-kanina lamang. Ang kanilang Demon Lord ay nagawang may absorb ang mga ito bilang isang true energy, at mukhang ito na ang kapalit ng ginawa niyang iyon. Sa isip naman ni Heobong na maaari ng ganito ang nangyayari, dahil sa ang kanyang ginawa ay masigit pa kumpara sa isang normal na heavenly flash technique noong nakaraan, at nagawa nitong magamit ang kapangyarihan ng isang mythical creature kahit pa alam nito na siya ang magdudusa sa magiging kapalit ng bagay na iyon. Nang bigla naman na napatanong si Moon Gyu na kung ganun ay sa papaanong paraan naman nila magagawang matulungan ang kanilang Demon Lord. Nang bigla naman na nagmagandang loob ang isang elder at sinabi na susubukan niyang maalis ang mga lightning chi sa katawan nito, na hindi naman na sinang-ayunan ni Heobong at sinabi na sa tingin niya na ang kanyang apoy ay ang mas mainam na gamit para sa bagay na ito, ngunit bigla naman silang natigilan nang sinabihan sila ni Qian Yuhun na huwag silang lalapit sa kanyang kinaroroonan. Kaya naman matapos na masabihan nito ang kanyang mga kasamahan, ay agad naman na pinagmasdan siya ng iba pang mga puwersa na nandoon sa lugar, at pinagmamasdan lamang ang nangyayari sa ating bida. Matapos ay agad naman itong kumilos, at naupo upang mag-meditate, kaya naman ay sinabihan nito ang lahat na papaikutin nito ang kanyang internal energy sa kanyang buong katawan, kaya naman ay kailangan nilang protektahan ito. Sa kinaroroonan naman ng Murm Alliance ay napasabi ang Moyong clan leader sa kanilang general strategist na sa tingin niya ay may kung anong nangyayari sa kanilang Demon Lord, na agad naman itong sinang-ayunan, at sinabi na kitang-kita na nanghihina na ito. Sa lugar naman ng mga ito ay sinabihan naman ng elder ang ating bida na huwag nitong gagawin ang ganong klase ng bagay sa lugar na ito dahil sa masyadong mapanganib ang kanyang gagawin. Dahil sa maaari siyang atakihin ng mga ibang puwersa na nasa paligid habang ginagawa ang bagay na iyon, ngunit bigla naman na nag-utos ang Grand Guardian sa kanilang mga Six Swords Troop na gwardyahan ang kanilang Demon Lord sa pamamagitan ng pagbuo ng bilog sa palibot nito. Agad naman na sumang-ayon ang lahat, ngunit tinutulan naman ito ng elder dahil sa labis na pag-aalala, ngunit sinabihan lamang siya ng Grand Guardian na ang utos ng kanilang Demon Lord ang masusunod at hindi na dapat pang questionin pa ito. Nang bigla naman na bumunot ng mga sandata ang ibang mga puwersa na nasa kanilang paligid, kaya naman ay napasabi ang elder na maaaring makipagtulungan ang Murm Alliance at ang Northern Sea Ice Palace upang atakihin sila, at kapag nangyari nga iyon ay maaaring mapupunta sila sa hindi magandang sitwasyon. Agad naman siyang sinabihan ng Grand Guardian na nakakasigurado siya na alam ito ng kanilang Demon Lord. Dahil ang mga ito ay mga tao din sa lugar ng Jiangho, at sa harapan ng mga ito,
ay nakalatag ang essence core at ang dugo ng mythical creature na maaaring magamit upang mas lalong tumaas ang kanilang mga internal energy, kaya naman ay tinanong nito ang Elder na kung ano ba sa tingin nito ang pinaka-prioridad ng mga ito sa ngayon, dahil kung walang lakas ang kanilang Demon Lord ay magkakaroon sila ng tsansa na makuha ang lahat ng ito ng walang kahirap-hirap. Kung nais mo na masubaybayan ng mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.